Bumisita si Lee sa tent ni Tsunade at binigyan si Sakura ng espesyal na gamot na inihanda ni Guy para sa kanya. Sabi ni Lee gagawin niya ang lahat para matulungan ng comatose na Hokage dahil siya ang nagpagaling kay Lee nung walang ibang makakagawa niyan. Nagbalik tanaw si Lee at Sakura nung sobrang nasaktan si Lee at nahirapan siyang gumaling. Pagkatapos na walang ingat na ininom ni Naruto ang huling gamot ni Lee, pinanggako niyang kukunin niya ang Jafuku Flowers na kailangan para gawin ulit ang gamot. Kahit na naka-assign siya sa mission kasama si Ino at Sakura, nag-decide si Naruto na iwanan ang mission at hanapin ang mga bulaklak. Naka-green jumpsuit na binigay ni Guy, nilakad ni Naruto papunta sa Jafuku Forest at nadiskubre niyang yung mission niya pala ay yung puntahan yung gubat at maghatid ng sulat sa isang babae doon. Habang naglalakad, naisip ni Sakura na nawalan ng pag-asa si Lee at sinabihan ni Ino si Naruto na nagbigay siya ng maling pag-asa kay Lee na gagaling siya. Sagot ni Naruto. Nung nakita niya si Lee na patuloy lumaban kay Gaara kahit na nawala ng malay, alam niya na hindi sumuko si Lee, kaya lagi siyang nagbibigay ng pag-asa na gagaling si Lee balang araw. Nang makarating sila sa gubat, nakita ni Naruto ang Jafuku flower na napatunayan ni Ino na nag-iiba-iba ang kulay. Pinagbiruan ni Naruto si Ino na hindi niya alam ang bulaklak kahit na siya ay isang florist. Hinakot ni Naruto ang bulaklak pero inatake siya ng isang multo ni Gaara. Ginamit ni Naruto ang kanyang taijutsu at ginaya ang mga galaw ni Lee. Pero na-block ng sand armor ng multo ang mga suntok niya. Gumamit siya ng ninjutsu, ginamit ang Naruto Uzumaki combo para talunin ang multo at tinapos gamit ang Rasengan para sirain ito. Tinanggap ni Furefuki, ang babaeng nakatira sa tabi ng gubat, ang sulat na inatas sa grupo na ihatid, na galing kay Guy para kunin ang Jafuku Flowers papuntang Konoha. Ipinaliwanag niya na ang Gaara na nakita nila ay proteksyon na galing sa bulaklak na nagmukhang kalaban ng kumuha ng bulaklak. Pagbalik sa nayon, sinabi ni Guy kay Lee na ang gamot ay gawa sa pawis, luha, at pagmamahal niya at ang tatlong kumuha ng sangkap. Nang malaman niyang kasama si Sakura sa grupo, sinabi niyang kakain siya ng 100 kada araw dahil may halong pagmamahal ni Sakura ang gamot habang gumagawa siya ng 1,000 push-up bilang suporta sa moral. Habang nagpapagaling mula sa sugat pagkatapos makipaglaban kay Sasuke, binisita si Naruto ni Jiraiya na nagsabi na paglabas niya sa ospital, aalis sila sa Konoha ng 3 taon para mag-training. Pinayuhan ni Jiraiya si Naruto na mag-training lang para labanan ang Akatsuki at magiging tanga siya kung habulin pa si Sasuke, pero ipinagmamalaki ni Naruto na siya nga ay tanga. Habang nagpapagaling si Naruto, nagsimula silang maglakbay. Sa ibang lugar, tinuturuan ni Jiraiya si Naruto kung paano makakatakas sa Genjutsu Illusion. Dahil malamang natututo na rin si Sasuke kung paano gamitin ang Genjutsu gamit ang Sharingan niya. Habang nagpractice si Naruto buong gabi, naalala ni Jiraiya na sinabi niya na kamukha ni Naruto ang 4th Hokage at naisip ang mga magulang ni Naruto, sina Minato at Kushina. Kinabukasan, tinawag ni Jiraiya si Gameriki para gamitin ang Genjutsu Kiss niya kay Naruto, at pinayo si Naruto na iikot ang chakra niya mula sa loob para mabalisa ang daloy ng chakra at makalabas sa Genjutsu. Sa halip, iniikot ni Naruto ang chakra niya sa labas at nabugbog niya si Gameriki. Para hasain ang kakayahan ni Naruto, pumunta sila ni Jiraiya sa Genjutsu Tree Village kung saan may magnetic field ang mga puno na nagdudulot ng Genjutsu. Pero natuklasan nila na ang buong nayon ay nasakop ni Kondachi, nabihag ang mga babae at bata matapos patayin si Sukune, ang dating leader ng nayon. Para talunin si Kondachi, nag-transform si Naruto bilang Tanishi, ang bata na nagbigay ng balita tungkol sa krisis ng nayon. At tinali si Jiraiya, nagpapanggap na nahuli niya si Jiraiya bilang preso niya. Dinadala sila sa lawa kung saan naninirahan si Kondachi at kung saan nakakulong ang mga bihag. Nakita ni Kondachi na kakaiba na isang bata na tulad ni Tanishi ang nakahuli ng isa sa mga legendary Sannin. Nakilala ni Jiraiya si Kondachi bilang kanang kamay ni Hanzo, ang pinuno ng Omega Cure, at tinanong kung ano ang ginagawa ni Kondachi sa pag-okupa sa Genjutsu Tree Village. Sabi ni Kondachi na walang hari ang Ome at handa na siyang pasalamatan si Tanishi sa pagdala sa kanya kay Jiraiya, pero dumating ang totoong si Tanishi. Tinanggal ni Naruto ang kanyang transformation technique. At dahil inisip ni Kondachi na kasabwat ni Tanishi ito, nagpasya siyang patayin ang mga bihag kasama ang nanay ni Tanishi. Tinawag ni Kondachi ang Conch King para kainin ang mga bihag, pero nagawa ni Jiraiya na putulin ang mga lubid na nakakadena sa mga bihag gamit ang Fire Release Flame Bullet. Nang malaya ang mga bihag, sinubukan ni Naruto hampasin ang Conch King gamit ang Rasengan, pero hindi ito epektibo dahil matibay ang shell ng Conch King. Paulit-ulit na pinagalitan si Naruto gamit ang Conch Whip, na nagpabalik tanaw kay Tanishi sa pagpatay ng kanyang tatay sa parehong paraan at kung paano niya tiningnan ang kanyang tatay at si Naruto bilang mga gago sa pagsuway kay Kondachi.
Naipit sina Jiraiya at Naruto sa Punch King's Water Release Genjutsu, Demonic Phantom Fog Prison na hindi nila kayang labanan ng natural. Pero pinili ni Tanishi na maging gago tulad ni Naruto at pinakawala sila gamit ang Chili Pepper Bombs na nakakawala sa epekto ng Genjutsu. Hinawakan ni Jiraiya si Kondachi at ang Punch King gamit ang Needle Jizo habang ginawa ni Naruto ang kanyang Rasengan hanggang lumaki ito bilang Big Ball Rasengan, na ginamit niya para talunin ang Punch King at patulugin si Kondachi. Nang matalo si Kondachi at ang kanyang mga tropa, naibalik ang kontrol ng Nayon sa mga tao doon. Habang umaalis si Naruto at Jiraiya sa Nayon, naalala ni Jiraiya na pinaalala siya ni Naruto sa kanyang tatay na si Minato. Lumitaw ang anino ni Minato at sinabi kay Jiraiya na dahil tinuring niyang ama si Jiraiya, magiging apo siya ni Jiraiya. Malakas na sinabi ni Jiraiya na apo niya si Naruto at sinubukan siyang yakapin, pero naistorbo si Naruto sa pagmamahal niya at itulak siya palayo. Dinalaw ni Nekoba ng isang pusa na nakakita ng larawan ng Team 7 at nagkomento tungkol kay Sasuke. Noon, inarkilan ni Nekoba ang Team 7, wala si Kakashi, para kunin ang paw-print ni Nekomata, ang boss ng ninja pusa sa ilalim ng mundo. Dahil mission ito na iniwan ni Itachi kay Sasuke para subukan ang lakas niya, pinili ni Sasuke na tapusin ito para patunayan na kaya niyang lagpasan ang inaasahan ni Itachi. Habang dinadalaw nila si Nekoba, naiinis si Sasuke tuwing naririnig ang pangalan ni Itachi. Ipinaliwanag ni Nekoba kay Naruto at Sakura na inatasan ni Itachi si Sasuke dati na kolektahin ang mga paw-print ng pusa at ginawa niya itong pa-encyclopedia. Binigyan ng 3 genin ng cat ears para hindi lang maloko ang ibang pusa na sila rin ay pusa, kundi para maintindihan din nila ang sinasabi ng mga pusa. Nang mawala ang cat ears ni Naruto, palihim na pumasok sina Sasuke at Sakura nang hindi nahuli at naghiwa-hiwalay para mas mabilis matapos ang mission. Madaling tinalo ni Sasuke lahat ng bodyguards ni Nekomata at hinarap niya ang ninja pusa na nilagay siya sa Genjutsu. Ginamit ni Sasuke ang Sharingan para makalabas sa Genjutsu at nakaiwas sa karamihan ng atake ni Nekomata. Nang halos madurage na siya ni Nekomata, niligtas siya ni Naruto at Sakura. Pero sinabi ni Sasuke na mission niya ito at ayaw niya ng tulong. Ipinakita niya na naglagay siya ng mga explosive tag sa kisame, pumutok ang mga iyon, at nailibing si Nekomata sa mga bato, nakuha niya ang paw-print. Naisip ni Nekoba kung gaano ka-cute si Sasuke noon habang ang pas ang kinausap niya ay si Nekomata mismo. Nainutusan ni Itachi noon na labanan si Sasuke kapag dumating na ang tamang panahon. Habang tumitingin si Nekomata sa larawan ni Sasuke at Itachi na nagtitipon ng mga paw-print, sinabi niyang dati ay sobrang close sila sa isa't isa. Habang nagsisimula muling buuin ng Konoha matapos ang atake ni Pain, isang matandang lalaki na si Kosuke Marubashi ang tumingin sa Hokage Rock at naalala ang isang mission niya kasama si Naruto. Pagkatapos ng Konoha Crush, may isang kapitan na si Hayama na kumuha kay Takuno, isang Jonin, at 2 genin, sina Naruto at Kosuke, para magpatrol sa border ng Land of Fire at pigilan ang mga kalaban na gustong umatake sa wasak na Konoha. Kahit na genin si Kosuke ng mahigit 50 taon na, napatunayan niyang useful siya sa pagluluto at pagtukoy ng mga kalaban. Sinabi niya na nakasama na niya sa mission ng 2nd Hokage, 3rd Hokage, Jiraiya, at Tsukumo, lahat ng mga ito ay mas naging sikat kaysa sa kanya. Nasa border ang mga shinobi ng Iwagakure at umatake sila sa 4 na tao. Ginamit ni Hayama ang kanyang vacuum sword para labanan sila habang pinipigilan naman ni Takuno gamit ang explosive tags. Sinubukan ni Naruto na hadlangan gamit ang multiple shadow clone technique pero hindi siya nagtagumpay. Nang muntik nang mapatay si Naruto ng isang iwanin, ginamit ni Kosuke ang leaf style willow technique para patayin ang kalaban at iligtas si Naruto. Nag-isip si Naruto kung paano alam ni Kosuke ang teknik na hindi naman panggenin, habang sinabi lang ni Kosuke na ang shadow clone technique ni Naruto ay hindi rin panggenin. Nagmuni-muni si Kosuke tungkol sa nakaraan niya, kung paano niya sinakripisyo ang mga kasama niya para maabot ang Chunin status at sa kahihiyan ay nagpasya siyang maging genin magpakailanman, kahit pilit siyang pinaangat ng 3rd para maging Jonin. Naputol siya sa pag-iisip nang may dumating na kalaban at sinabi kay Naruto na ipaalam sa Nayon habang siya ay lalaban. Naipit si Kosuke ng isang Iwakun Oichi na gumamit ng Earth Release, Underground Split, na pinigilan ni Kosuke gamit ang Water Release, Water Formation Wall Technique. Nagalit siya nang malaman na sinasakripisyo ng Kunoichi ang mga genin dahil naniniwala ito na iyon ang tungkulin ng genin, habang siya naman ay nagulat na genin lang pala sina Kosuke at Naruto. Plano ng Kunoichi na putulin si Kosuke, pero hinarang siya ni Naruto, sinabi na hindi niya papayagan mamatay ang kasama dahil balang araw magiging Hokage siya. Naalala ni Kosuke ang sinabi ng 4th Hokage habang nilalagyan ng benda ang kanyang paa at nagpa siya na patunayan sa Iwakun Oichi na hindi susuko ang mga Konohanin.
Ginamit niya ang Water Release, Water Dragon Bullet Technique para labanan ang Earth Release, Earth and Stone Dragon at natalo ang kalaban habang iniisip na si Naruto ay parang kanyang ama. Ngumiti si Kosuke sa Hokage Rock matapos ang kanyang kwento habang ikinwento naman ni Takuno sa mga taga-Nayon ang parehong kwento, pinipilit patunayan na totoo ito at nakasama nga niya si Naruto, ang bagong bayani ng Konoha. Tinitingnan ni Kosuke ang mukha ni Minato sa monumento at sa isip niya ay dapat proud si Minato sa kanyang anak. Habang near-revealed ang Konohage Clerk, napansin ni Kakashi ang isang music hero na naglalakbay, kaya na-flashback siya sa isang pangyayari kasama ang kanyang team. Naalala ni Kakashi na may nakita siyang babae na nagkunwaring isang naglalakbay na performer sa gate ng Konoha. Ang babae na si Han-R ay isang spy mula sa Jomei Village, kaya dinala siya para i-interrogate ni Ibiki. Wala siyang makuhang impormasyon kaya naghanap si Ibiki kay Inoichi na nakapasok sa isip ni Han-R at nalaman lahat ng nakuha nito tungkol sa Konoha at Jomei Village. Pero ginamit ni Han-R ang teknik niya laban kay Inoichi para malaman lahat ng alam nito tungkol sa Konoha. Dahil nakita ni Inoichi ang alaala ni Batang Kakashi, hinanap niya ito. Nang tumigil si Kakashi at Han-R para tumingin sa ulap habang naglalakad, nahulog si Naruto, Sasuke, at Sakura na nakikinig sa kanilang usapan mula sa puno, kaya nahulog si Kakashi sa ibabaw ni Han-R at aksidenteng naghalikan sila. Alam ng Third Hokage na wala nang mahahalagang impormasyon si Han-R tungkol sa Konoha. Kaya inatasan niya ang ninja team na iligtas si Richie mula sa mga ninja ng Jomei kapalit ni Han-R. Naganap ang palitan sa gitna ng tulay, pero nang nasa Konoha na si Richie, pinasabog ni Kakashi ang tulay, ayaw niyang pakawalan si Han-R. Tumakbo si Han-R habang hinahabol siya ni Kakashi hanggang sa marating nila ang isang bangin, kung saan sinabi ni Han-R na gusto niyang mamatay sa kamay ni Kakashi at tinanggal na niya lahat ng natutunan niya tungkol sa Konoha sa isip niya. Sinabi ni Kakashi na hindi siya papatay ng ninja na nawala ng dangal. At sinabi sa kanya na umalis na siya. Nang makita sila ni Naruto, Sasuke, at Sakura, sinabi ni Kakashi na tumalon si Han-R sa bangin. Nang makita siya ulit, naglalakad si Han-R sa lugar kung saan sila unang nagkita ni Kakashi maraming taon na ang nakalipas. Nag-interview sina Konohamaru, Udon, at Mogi kay Neji tungkol sa isang kwento na may kinalaman kay Naruto para sa dyaryo ng akademya, at pumayag si Neji. Sa huling rounds ng Chunin exams, nagkaisa ang Senogakure at Otogakure para sirain ang Konohagakure. Sinabi ni Neji na sinabi sa kanya ng lolo niya na may 2 Kumo spectators na sinamantala ang gulo para dukutin si Hinata para makuha ang Byakugan. Sumama kina Tenten at Kiba kay Neji, pero hindi pinagkakatiwala ni Kiba si Neji na masasagip si Hinata dahil kilala si Neji na medyo looking down sa kanya. Nadiskubre nila ang isang bitag na naglabas ng mga lobo na gawa sa putik. Nagstay si Tenten para labanan ng mga lobo habang umabante si Neji at Kiba. Nang makita nila si Hinata at ang mga Kumo Shinobi, ginamit ni Kiba at Akamaru ang passing fang para makaistorbo. Kinuha ni Kiba si Hinata, nagtapo ng smoke bomb, tapos nawala sila. Habang hinahabol sila ng Kumo Shinobi, umatras si Kiba at ginamit ang 8 trigrams 64 palm sa isa sa kanila na na-knockout. Pero si Kiba pala ay si Neji na gumamit ng transformation technique. Si Sekiei, ang natitirang Kumo Nin, gumamit ng Earth Release, Earth Flow Wave para iwasan ang gentle fist ni Neji at sinubukan siyang tapusin gamit ang Violent Heavenly Earth Needle, pero nablock ang atake niya ni Hiashi gamit ang 8 trigrams Palms Revolving Heaven. Sinabi ni Hiashi kay Neji na umalis siya sa Nayon kahit na may gulo dahil mahal niya si Hinata at Neji. Nagulat ang Team Abiso sa kwento, di nila alam na nangyari ang krisis na yon noong Konoha Crush. Sinabi ni Neji na nahuli ang 2 Kumo Nin at inayos ang problema internally kasama ang Kamogakure para maiwasan ang gulo. Pinipilit ng 3 genin si Neji na ipaliwanag kung ano ang kinalaman ni Naruto sa kwento. Sinabi ni Neji na kung di nagbago ang pananaw ni Naruto tungkol sa buhay at tadhana nung nag-away sila, baka di siya pumayag na sagipin si Hinata. Pero di sila kontento sa sagot kaya sinabi ni Neji na tanungin na lang nila ang iba para kwento tungkol kay Naruto. Nang tanungin ni Shikamaru at Shiho si Naruto kung may kilala siya sa mga litrato na nakuha nila, kinuha ni Naruto ang isa at umalis. Naalala niya kung paano niya nakilala ang lalaking nasa larawan. Naalala niya nung nakita niya ang tag na may pangalang Kisyuk. Habang nakaupo si Naruto sa kanyang kama, nakita niya ang isang lalaki sa kabilang bahagi, at nang malaman niyang isang multo ito, sumigaw siya. Tinanong ni Naruto kung sino siya pero hindi matandaan ng lalaki. Nang makita niya ang isang tulap sa Konoha, bigla niyang naalala kung sino siya at paano siya naging multo. Isa siyang anbo na nag-iimbestiga ng mga espiya na pumapasok sa Konoha. Pinaghihinalaan niya si Sebiro. Habang sinusundan niya si Sebiro, nahuli siya at naglaban sila. Nagtapos ang laban na nasil ang kaluluwa ni Kisyuk at naiwan ang katawan niya sa ilog.
Nag-disguise si Naruto bilang si Kisyuk at pumasok sa isang pagpupulong hinggil sa seguridad ng Konoha at inakusahan si Sebiro na isang espiya. Tumakas si Naruto na hinahabol ni Kakashi at Sebiro. Sa gitna ng habulan, nahuli ni Kakashi si Naruto at binigyan siya ng pagkakataon na patunayan na si Sebiro ang pumatay kay Kisyuk at sa asawa nito. Nang umamin si Sebiro na siya ang pumatay, dumating si Kakashi para arestuhin siya pero tinanggal siya ni Kabuto Yakushi na nakatago. Sa huli, handa nang umalis ang kaluluwa ni Kisyuk at nagpapalam kay Naruto. Sa kasalukuyan, inilagay ni Naruto ang bouquet ng tulap sa puntod ni Kisyuk tulad ng ipinangako niya tuwing naaalala niya ito. Nakita ni Sakura at Naruto si Kiba at Akamaru na nagdadala ng mga gamit sa mga tao sa nayon. Sabi ni Sakura na noong bata pa sila, halos di mapaghiwalay sina Naruto at Sasuke. Bigla na lang naalala ni Naruto noong unang mga araw ng mission nila para kunin ang gintong estatwa na ninakaw ng grupo ng mga tulisan mula sa kapatid ng isang daimyo. Habang kinukuha ni Naruto at Sasuke ang estatwa, nahuli si Sakura bilang bihag. Sa una, gustong ituloy ni Sasuke ang mission pero pinaalala ni Naruto ang sinabi ni Kakashi na yung mga iniiwan ng mga kaibigan ay mas masahol pa sa basura. Nang makita nila si Sakura at ang mga tulisan, mahirap dahil magkadikit ang kamay nila. Pero natutunan nilang dalawa kung paano makipag-team at mabilis nilang natalo ang mga tulisan pati na ang leader na si Jaco. Bagamat nagtagumpay sila, sira ang estatwa, pero sinabi ni Kakashi na pwedeng tunawin at gawing muli. Nang nagreklamo si Naruto na dikit ang kamay niya kay Sasuke, sinabi ni Sakura na mabubulok din daw ito sa loob ng 2 o 3 araw na ikinalungkot ng dalawa kasi kailangan na mag-number 2 si Naruto. Napahabol si Sasuke na ang weird pero sabi ni Naruto ay okay lang daw kasi nagsabay na silang umihi na ikinagulat ni Sakura. Samantala, masaya si Kakashi dahil ipinakita nila ang prinsipyo ng shinobi na huwag iwan ang kasama. Sinubukan ng Team 10 hulihin ang mga baboy para kainin ng mga taga-nayon. Napansin ni Shikamaru ang kanilang teamwork at naalala ang isang pagkakataon na nagtulungan din sila para tapusin ang isang misyon. Nang makidnap ang apo ng isang leader ng nayon ni Baji, kinuha niya ang Team 7 at Team 10 ng Konohagakure para tumulong. Nang tinanggap nila ang misyon na pigilan si Baji at iligtas ang babae, isang dating tulisan na si Tofo ang naging guide nila. Inutusan ni Shikamaru sina Asuma at Kakashi na hanapin ang ibang ruta papunta sa kuta ni Baji. Nahuli si Tofo at nalaman na siya pala ay double agent na nagtatrabaho para sa leader ng grupo. Nang pasukin ng 6 na geni ng kuta, pumayag si Shikamaru na magpalitan ng hostage sila ni Tofo para malaman kung saan ang apo ng leader. Nahanap ni Ino at Choji ang tore kung saan nakakulong ang mga hostage at tulong nilang natalo si Baji. Naging matagumpay ang misyon, nahuli ang grupo ng tulisan at nailigtas ang apo ng leader. Bumalik sa kasalukuyan, iniwan ni Ino at Shikamaru kay Choji ang mahirap na gawain na dalhin lahat ng baboy pabalik sa nayon. Sa daan papuntang Konoha, huminto sandali ang taka sa isang lugar na naalala ni Sasuke mula sa kanyang nakaraan. Naalala niya nung tinawag ni Naruto si Gamabunta habang nakikipaglaban kay Gaara na naiinis siya sa biglang lakas ni Naruto. Nang sirain niya ang isang puno gamit ang Chidori, napansin niya ang isang maliit na babae na si Noho na muntik nang mahulog sa bangin at agad niya itong nailigtas. Hindi alam ni Sasuke na kamag-anak pala ni Noho ang Fire Daimyo kaya hindi niya ito ginawang may respeto. Kaya nahulog si Noho kay Sasuke. Dinala si Noho sa Konoha para protektahan. Dahil lumalala ang tensyon sa pagitan ni Naruto at Sasuke, inilagay ni Tsunade sina Naruto at Sakura bilang bodyguard nila habang may sariling misyon naman sina Sasuke at Kakashi para mag-cooldown ang mga rival. Dahil gustong-gusto ni Noho si Sasuke, ginamit ni Naruto ang transformation technique para magpanggap na si Sasuke. Biglang inatake sila ng isang tulisan na si Sedai na gustong dukutin si Noho para sa pera. Ginamit ni Naruto ang multiple shadow clone technique para magpakitang gilas gamit ang Sasuke Punch at Sasuke Kick para tanggalin ang mga tulisan at sinubukan niya talunin si Sedai gamit ang Naruto Uzumaki combo na na-refine niya bilang Lion combo dahil nagpapanggap siyang si Sasuke. Pero hindi naapektuhan si Sedai sa atake kaya tinry ni Naruto siyang tamaan ng Rasengan pero nagulat siya nang hindi ito gumana. Samantala, sina Sasuke at Kakashi na may misyon hulihin ang mga wanted criminals sa Land of Fire. Nadiskubre na plano ng mga kriminal dukutin si Noho na nakilala ni Sasuke. Nang talunin ni Sedai si Naruto, nawala ang transformation technique at nagulat si Noho na hindi pala si Sasuke iyon. Habang umiiyak siya para kay Sasuke, dumating si Sasuke mismo. Napansin ni Sedai ang Sharingan niya at naisip na nakilala niya si Itachi at inakala na pinatay nito ang buong Uchiha clan, kaya naisip niya na hindi pala karapat-dapat patayin si Sasuke.
Galit dahil ganoon din ang sinabi ni Itachi, winasak ni Sasuke ang armor ni Sedai gamit ang Fire Release, Great Fireball technique at tinamaan siya ng Chidori habang nasa ere. Natakot si Naho habang pinapahirapan ni Sasuke sa Sedai hanggang muntik na siyang mamatay, may dugo ni Sedai sa mukha ni Sasuke. Nailigtas si Sedai nang dumating si Kakashi at nagpasya si Sasuke na bumalik na sa Konoha. Natakot si Naho kay Sasuke pero nilapatan siya ng aliw ni Naruto na sinabing may problema lang si Sasuke, mabait naman siya sa totoo, at dadalhin niya si Naho para makilala si Sasuke kapag kumalma na ito.